Hey guys, welcome back sa BR Backyard. And for today's video, ang i-share ko sa inyong video is kung paano yung ginagawa kong preparation kapag natatagalan tayong nawawala dito sa ating BR Backyard. Like for example, nagbakasyon tayo ng around 3 days pataas or week pataas, kung ano yung mga inire-ready ko para sa mga alaga natin bago natin sila iiwan. So yung mga ipapakita ko sa inyong video guys is throwback na lang since nung nakaraan pa tayo naglibot sa Siargao and nag-video ko bago kami umalis at i-upload ko sana yon habang na Siargao kami, mag-edit sana ako. Mahirap pala talagang pagsabayin yung bakasyon tsaka yung pag-e-edit, no? Medyo tinamad ako na nauna ko pang edit yung mga pang-post natin sa social media kaya hindi ako nakapag-upload agad. So ipapakita ko sa inyong video is throwback and kung gusto makita, just keep on watching. Bali mag-out of town kasi tayo ngayon, mawawala ako ng 7 days dito sa backyard so hindi ko sila mamomonitor. Meron naman akong mapagbibilinan na mag-alaga dito sa ating bahay but since hindi niya masyadong gamay yung ating backyard, iniready ko na lahat ng kailangan kong i-ready at ipinrepair ko na rin yung mga pagkain na ibibilin ko sa kanya. Bali simula sa mga isda, doon sa ating mga flower horn, clownfish, mollies at iba pa, hanggang sa crayfish at pati maging dun sa ating iguana, ipe-prepare natin lahat yan nang sa ganun, within 7 days na wala tayo is panatag tayo na okay pa rin ang status ng ating BR Backyard. So lahat yan simula sa ref tub ng goldfish, ref tub ng molly, sa crayfish, railings, tsaka dito sa lahat ng mga yan na tanks natin, magwa-water change tayo kahit mga 40% lang. So, samahan nyo muna ako. I-drain muna natin lahat ng tubig na papalitan natin dito sa tank. Simulan na natin dito sa crayfish pond natin. Ayan. Buksan lang natin tong draining system ng crayfish pond natin. Kasi kasama yan. Kailangan natin palitan yan. Tapos, magsipon na tayo ng mga tank natin. Kung tutusin, kaka-water change ko lang dito sa mga flower horn tank natin. Pero since 1 week tayo mawawala, kailangan kong mag-water change ulit. Bukas na tayo kasi aalis, so mag-water change na tayo. Para lang matanggal natin lahat ng dumi sa ilalim ng tank ng mga flower horns natin. Para sigurado na rin tayo, kampante tayo ng malinis yung tubig ng aquarium natin bago natin iwan. So, nilinis ko na rin yung pump natin para siguradong hindi siya magbara habang wala tayo. Dahil yung pagbibili na natin, baka hindi niya maayos kapag nagka-problema itong pump natin. Kaya nilinis na natin mabuti hanggang sa loob yung pump natin. Tapos ngayon isasipon na natin to. Ito lang gitnang tab yung babawasan natin ng 50% dahil dito lang yung pinakamadaming dumi doon sa bottom ng ref tub. Yan guys, after natin mabawasan lahat ng tanks, trapal, ref tub natin ng mga tubig, pwede na tayo mag-refill ulit ng fresh na stock water. Pero dito sa mga tanks natin ng flower horn, direct from gripo yung ginamit nating tubig dahil gamay ko naman na yung water supply namin dito sa area namin. Pero hindi ko may advise to sa mga baguhan lang sa pag-iisda, mas advisable pa rin kung gagamit kayo ng mga anti-chlorines or naman stock water. So yun guys, nakapag water change na tayo dito sa ating connecting ref tub and mapapansin nyo na tinaasan ko na yung water level ng ating ref tub dahil nga medyo matagal tayo mawawala tas mainit ang panahon, mas mabilis mag-evaporate yung tubig dito sa ating mga ref tub. So para hindi siya mabilis ma-drain or mabawasan ng tubig, pinuno ko na halos yung water level ng mga ref tub natin. Ganun din dito sa mga flower horn tanks natin. Ayan, tinaas ko na rin yung water level, 1 inch na lang halos yung pagitan dito. Para sa ganun, kahit matagal tayong wala ay hindi masyadong bumaba yung water level nila. Dahil kapag bumaba yung tubig ng ating mga tanks, since maliit lang yung aquarium natin, magiging mabilis yung pagbabago ng temperature nito. At hindi yun maganda sa ating mga flower horn. Tapos natututukan dito ng araw sa bandang hapon, so kung mababa yung tubig, mas mabilis uminit yung aquarium natin. Baka mamaya, ma-overheat pa yung mga alaga nating flower horn. Dito naman sa goldfish, malinis naman yung tubig niya. Kaduktong naman ito nung water change natin.
Pero kahit mabilis silang magutom, last na magiging pakain ko siguro sa kanila is bukas. And then, sa pagbalik ko na yung susunod. Makakasurvive naman yan kahit walang pagkain. May mga lumot naman dyan sa kanilang ref tub. Yung crayfish hindi ko na masyadong siniphon. Pinalitan na lang natin yung 50% ng tubig. Then bukas, bago kami umalis, dadagdagan ko pa to ng another stock water. Naubusan lang tayo ngayon kaya bukas na lang ako magdadagdag ng stock water para mas tumaas pa yung water level niya. Ito naman mga flower horn natin, okay na rin naman. Nasaipon na natin lahat ng dumi. Tapos nataasan na natin yung water level. Sa saltwater tank natin, nadagdagan na natin, na-replenish na natin ng fresh water yung saltwater tank natin. Tapos i-scrub na lang natin tong walls na to para yung sikat ng araw tumama sa kanila kasi hindi ko pa bubuksan yung light na yan habang wala ako dahil yung temperature hindi ko mamamonitor. Kadalasan binubuksan ko lang naman kasi yung ilaw na yan kapag nandito ako sa bahay para na monitor ko pa rin yung temperature since summer ngayon and hindi advisable sa mga saltwater fish ang masyadong mainit na tubig. Dito naman sa ating craylings, bukas na rin ako mag-water change dito na ubusan tayo ng stock water pero kakapalit ko lang naman ito kahapon. Tapos dito sa dalawang buried female natin, kaka-water change ko lang dito kahapon. Siguro bukas mag-water change ako bago kami umalis. So para naman sa preparation natin ng pagkain ni Talos habang wala tayo, yung iguana natin, meron tayo dito biniling saluyot. Ayan. Isa to sa favorite na pagkain ni Talos. So ito na lang muna ipapakain ko sa kanya. Hindi na lang muna ako maglalagay ng mga kalabasa or carrots kasi mas mabilis masira yon. Hihimayin lang natin to ng isa-isa yung dahon niya tapos ire-ready na natin siya, ire-repack natin siya para sa pag-alis natin. And isa pang reason kung bakit saluyot yung napili ko na stock para sa pagkain ni Talos dahil napansin ko na yung saluyot yung isa sa pinakamatagal lang buhay compare sa kangkong, sa talbos ng kamote, at sa mustasa. So, mas madali siyang i-store sa ref. So, ito na guys, lahat ng nakuha natin na magagandang dahon ng saluyot. So, pinili ko talaga yung maganda nang sa ganun, mas mahaba yung maging shelf life nitong dahon na to. After natin himayin yung mga dahon, siguraduhin lang natin na nahugasan natin ng mabuti sa running water. Ayan, ganyan siya kadami. Enough na to for a week or more. And sobrang tagal naman masira na itong dahon ng saluyot. Basta pipiliin mo lang yung fresh. After natin ibabad yung mga dahon ng saluyot, pwede na natin siyang i-drain at siguraduhin lang natin patiktikin natin siyang mabuti na halos walang matitirang tubig. Gumamit na lang tayo ng strainer para mas matiktik siya ng maayos. Dahil kapag in-store natin siya sa kanyang lalagyan ng maraming masyadong tubig, possible yan na mag-cause ng pagkasira ng mas mabilis. So, yan guys, na-repack na natin lahat ng pagkain na pinrepare natin para sa ating iguana. Hindi ko na nilagyan ng kalabasa para hindi mabilis masira. Nirepack ko yan para bubuksan na lang tapos ready nang ipakain sa ating iguana. Ngayon naman, ang i-ready naman natin yung mga pagkain ng ating mga crayfish at mga craylings. Bali yung crayfish at craylings naman, kahit hindi siya kumain araw-araw ay mabubuhay siya. Ang problema lang kaya i-ready ko to para araw-araw sila makakain dahil nga ang crayfish may kakayanan tumakas kapag hindi nila gusto yung environment or nagugutom sila doon sa setup nila. So para lang sure tayo na hindi magutom yung ating crayfish habang wala tayo, magre-ready tayo ng mga pagkain ng crayfish at craylings natin. So meron tayo ditong ayan, chicken feeds na pellet. Meron din tayo ditong floaters na pagkain ng isda. Tapos sinking pellet. So yan yung mga ipe-prepare natin pagkain ng ating crayfish at craylings. Unahin na natin yung sa crayfish. Sa crayfish kasi madali lang yan eh. Paghahaluin ko lang tong pellet ng chicken tsaka tong sinking pellet kasi pareho naman silang lumulubog.
So tatansya lang tayo ng enough na pagkain for 1 day para sa 7 days na wala tayo. Ayan, ganyan lang kadami guys yung pinapakain ko sa crayfish natin kasi ilan lang naman yung breeders natin. So yan yung magiging pagkain nilang kada araw. Sa hapon sila ibibigay. So kaya ako ginagawa to, kaya ako nire-repack para mas madalian yung pakikusuyuan natin na magbantay at magpakain muna sa mga alaga natin nang hindi na siya magtatansya. Kumbaga naka-ready na, tapos ipapakain na lang niya sa mga alaga natin crayfish. Tapos ngayon naman ready na natin yung pagkain ng mga krillings. Sa pagkain naman ng mga krillings, gagamit tayo ng dikdikan kasi kailangan mas maliit yung butil ng pagkain na ibibigay natin sa kanila. So paghahaluin lang natin itong chicken pellets, tapos konting singing pellets, tsaka itong konting floater na pagkain ng isda. Kasi pwede naman sa kanila yun. Ayan, ganito yung itsura, magiging itsura ng pagkain ng ating mga krillings. Ayan, magiging itsura ng pagkain ng ating mga krillings. So, para siyang crumble, tapos i-repack na rin natin siya para ihuhulog na lang sa tank ng krillings natin nung mag-aalaga. Tapos, ang pagpapakain lang ng krillings na ibibilin ko sa magbabantay is every other day para siguradong hindi ma-overfeed tapos hindi tumaas yung ammonia kasi baka mamaya sumobra yung pagkain natin, wala na tayong mabutang krillings. So mainam na yung konti kesa yung sobrang sobra. Ang mahalaga lang kumakain sila habang wala tayo. So since 7 days lang kami mawawala, gumawa na lang ako ng pang 5 days. Kasi every other day naman ako magbibili na pakainin ng ating mga krillings. So, bali dito naman sa mga alaga nating isda, dyan sa flower horn, tsaka dun sa mga mollies and iba pa nating isda rito. Ito, bibilin ko na lang to kahit every other day pakainin. Pero kaya naman nila tumagal kahit ng 1 linggo nang walang kain. So, 1 linggo lang naman tayo mawawala. So, para lang hindi masyadong pumayat or ma-stress yung mga alaga natin, mas mainam na ibilin ko na rin sila kahit every other day pakainin. So, yun guys, na ayos na natin lahat ng kailangan nating ayusin, nakapag-water change na tayo, nakapag-prepare na tayo ng pagkain ng ating iguana, ng mga isda, ng mga crayfish at lahat. So, ang gagawin na lang natin yun, sasabayin natin syempre ng matinding dasal yan habang wala tayo dito sa backyard. Tapos, monitoring na lang din tayo sa pagtawag doon sa pagbibili na natin. So, yun lang. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video and click the bell button para sa mga susunod pa nating episodes.